meron po kayo mga kamag-anak na nagtatrabaho sa ibang bansa, gusto nyo po silang paalalahanan na magdoble ingat sa pagpapadala ng balikbayan box, lalo na ngayong magpapasko. Isang OFW mula sa UAE ang nagre-reklamo dahil hindi pa rin natatanggap ang balikbayan box na ipinakargo niya noon pang Setyembre. Saksi si Sherry Ann Torres. Nakakagigil ko, pwede wala iba to yung telepono ko or sigawan sila, sagutin niyo to! Nagpupuyos ang OFW na si Joanne Polancos. Paano kasi dalawang tulog bago ang bisperas ng Pasko? Ang mga regalong pinadaan niya sa isang cargo service bago umalis sa United Arab Emirates, hindi niya alam kung darating pa. Setyembre pa ipinadala ni Polancos sa pamamagitan ng Stargate International Cargo sa UAE ang kanyang bagahe sa Pilipinas. Ang sabi, 45 days lang daw o 1.5 buwan, nasa Lipa, Batangas na ang kanyang bagahe. Ibig sabihin, Oktubre o Nobyembre pa dapat dumating ang mga ito. Pero nang nangulit na siya sa cargo company, hindi na makontak ang mga binigay nilang numero. Malaki nga kitchenwares at saka may microwave oven ako doon, may ref, tapos more on yung mga utensils. Sinadya ng GMA News ang tanggapan ng Stargate sa Las Piñas. Ang sabi sa amin ng gwardya, lumipat na raw ang Stargate sa Bacoor, Cavite. Dito na namin napag-alaman mula sa Philippine Shippers Bureau na August 2007 pa lang, expired na raw ang lisensya ng Stargate bilang sea freight service dito sa Pilipinas. Hindi rin accredited ang Stargate bilang Air Cargo Forwarding Service sa Civil Aeronautics Board o CAB. Ang CAB kasi may jurisdiction lang siya sa isang air freight forwarder kung siya ay nakarehistro sa amin. Para maiwasan ang perwisyo mawala ng balikbayan box, tingnan muna kung may nakapaskil na CAB license sa opisina ng Cargo Forwarding Service. Dapat din may license number ng kumpanya sa kanila resibo. Maaari ring sumangguni sa helpline ng CAB na makikita sa inyong TV screen. Ako si Sherry Ann Torres, ang inyong saksi. May mga alternatibong pang Noche Buena sa mga nag-iingat laban sa alta presyon. Tulad ng organic lechon na bawas kolesterol kaya mas healthy sa katawan. Ang aking report una sa saksi. Hamon at queso de bola, ilan lang yan sa mga inihahanda sa pinakahihintay na kainan buong taon, ang Noche Buena. Siyempre, hindi makakompleto ang handaang Pinoy kung walang lechon sa pagkainan. Pero marami ang nag-aalinlangan dahil sa posibleng masamang epekto nito sa ating kalusugan. Pero sa organic lechon, mai-enjoy mo na ang sarap ng lechon, healthy pa. Taong 2006 nang simulang magbenta ang pamilya ni Richard D. Hamco na organic lechon bilang alternatibo sa tradisyonal na lechon. Organic ito dahil purong natural lang ang kinakain ng mga baboy gaya ng damo, buko at mais. Hinahayaan din silang gumala sa mga gubat. It is grown naturally, wala siyang growth hormones, no antibiotics, hindi siya tinuturukan ng mga medicines or chemicals. Paglulutuin na, nilalagyan ito sa loob ng iba't ibang herbs and spices. At sa halip na ihawin sa uling, sa isang lechon oven gaya nito niluluto ang organic lechon sa loob ng 1 hanggang 6 na oras. And these lechon ovens are LPG based, and we use convection technology to melt almost 20 to 30% of the fat. So medyo para siyang diet lechon, kumbaga. When we melt 20 to 30% of the fat, mas nagiging crispy and juicier, crispy yung skin and juicier yung meat. At dahil oven-baked, nanunuot daw talaga ang lasa nito sa laman, kaya di na raw kailangan ng sarsa. Sabi tuloy ng ilan sa aming nakapanayam, mukhang mapapadalas na raw sila sa pagtanghilik sa organic lechon. Health-wise, organic is always much better than the ordinary lechon. It's a mixture of loving lechon and being concerned with the effect of lechon to health. Masyadong crispy. Healthy ba? Healthy. Ang organic lechon ay ibinebenta sa halagang 4,300 hanggang 9,300 pesos, depende sa laki. Ako si Maris Umali, ang inyong saksi. At sama-sama natin saksihan, 3 araw bago magpasko, 3 magkakapatid, sabay-sabay, nagpakasal. Wheel of Death, aerial ballet at iba pang high-thrill acts, tampok sa The Great American Circus. Balitang hatid na nag-iisang liga ng katotohanan. Sa sama-sama nating pagiging saksi.